Ako si Salvadora. Pero para sa mga nagmamahal sa akin, ako si Dara. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamahal na babae sa buong mundo. Ang dapit hapon sa Batangas ay may sariling salamangka. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at lila na para bang ipinipinta ng Diyos ang pinakamaganda niyang obra para lamang sa amin. Humahaplos sa aking pisngi ang amihan na may dalang amoy ng alat mula sa dagat. At ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay musika sa aking pandinig. Dito ako lumaki. Dito ko nahanap ang aking kapayapaan. At ngayon, dito ko akalaing magsisimula ang aking walang hanggan. Nakatayo sa harapan ko si Leandro Vireles, ang lalaking nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, mas maliwanag pa kaysa sa mga huling sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Sa pagitan namin, naroon ang aking mundo, ang aking hininga, ang aking 5 taong gulang na anak na si Leo, na mahigpit na nakakapit sa kamay ni Leandro. Dara, nagsimula si Leandro, at ang boses niya ay nanginginig ng bahagya, puno ng isang emosyon na matagal ko nang hindi naririnig. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Alam kong may mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Pero nandito ako. At nangangako ako, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin kay Leo. Lumuhod siya sa buhanginan. Isang tuhod. Ang puso ko ay biglang tumigil sa pagtibok. Bago ito kumabog ng sobrang bilis na halos hindi ko na mahabol ang aking hininga. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang palad ay mainig, pinit at magaspang. Isang paalala ng kanyang propesyon bilang isang arkitekto. Isang tagabuo ng mga pangarap. Ngayon, gusto niyang buuin ang pangarap ko. Salvadora Montelara. I promise to build you a home not of concrete and steel, but of love, respect, and safety. I promise to be a father to Leo, to cherish him and protect him as my own. Will you marry me, Dara? Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ito mga luha ng pighati, kundi ng purong kaligayahan na akala ko ay hindi ko na mararamdaman pa. Tumingin ako kay Leo na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Say yes, Mama. So Tito Leandro can be my Tito Papa. Tumawa ako sa gitna ng aking pag-iyak. Yes, bulong ko. At pagkatapos ay mas malakas. Yes, Leandro! Yes! Isinuot niya sa aking daliri ang isang simpleng singsing na may maliit na bato. Hindi ito magarbo, ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Itinayo niya ako at niyakap ng mahigpit. Niyakap din kami ni Leo, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong buo ako. Kumpleto. Habang naglalakad kami pabalik sa maliit na bahay ni Inay, hawak ni Leandro ang kamay ko sa isang kamay at karga naman si Leo sa kabila. Ang tawanan naming tatlo ay sumasabay sa ugong ng mga alon. Ito na iyon, sabi ko sa sarili ko. Ito na ang simula. Ngunit ang mga pangarap, minsan, ay kasing bilis maglaho ng paglubog ng araw. Narinig ko ang pagtunog ng kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha nang makita kung sino ang tumatawag. It's my mom, sabi niya, na may bahagyang pag-aalangan. Lumayo siya ng kaunti. Hindi ko marinig ang sinasabi sa kabilang linya, ngunit nakikita ko ang epekto nito kay Leandro. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting nanigas. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang pilit na linya. Opo, Ma. Yes, I told her. Hindi naman po sa ganun. Opo. Ang kanyang mga sagot niya ay pilit at maikli. Nakita ko siyang napalunok. Nang ibaba niya ang telepono,
Huminga siya ng malalim bago humarap sa akin, pilit na ibinabalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit hindi na ito umabot sa kanyang mga mata. Si Mama, sabi niya. She's very excited for us. Gusto niyang magkaroon tayo ng formal na dinner para ma-welcome ka raw ng maayos sa pamilya. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Talaga? Yun lang pala. Kinabahan naman ako sa'yo. Ngumiti ako, sinusubukang pagaanin ang namumuong tensyon. Yeah. May request lang siya. She wants it to be at Balay Inang this Saturday. At doon, ang lahat ng init mula sa paglubog ng araw ay tila biglang naglaho. Balay Inang. Ang pangalan pa lang ay parang may bigat na dumagan sa aking mga balikat. Iyon ang restaurant na para lamang sa mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa Maynila. Isang lugar na nakikita ko lang sa mga magasin kung saan ang isang platong pagkain ay katumbas na ng isang buwang upa ko. Sa Balay Inang, narinig ko ang sarili kong boses, manipis at halos hindi lumabas. Hindi ba masyadong magarbo iyon para sa isang simpleng get-together lang? Hinawakan ni Leandro ang aking mga kamay. Malamig na ang mga iyon. She's just traditional si Dara. Gusto niya sa pinaka-espesyal na lugar. Para sa kanya, this is her way of showing she approves. Na espesyal ka para sa kanya. Nakarapat dapat ka sa pinakamaganda. Pilit kong tinanggap ang kanyang paliwanag. Kahit na may isang boses sa loob-loob ko na sumisigaw na may mali. Ngunit tiningnan ko ang mukha ni Leandro, ang kanyang sinseridad at ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Ayokong sirain ang sandaling ito. Ayokong hayaan ang multo ng aking kahapon na wasakin ang pangako ng aking kinabukasan. Kaya tumango na lang ako. Sige, sabi ko. Sinusubukang maging masigla. It will be an adventure. Nang makarating kami sa maliit na bahay sa tabing dagat, ang pamilyar na amoy ng bagong lutong pandekoko ni Inay ang sumalubong sa amin. Iyon ang amoy ng aking pagkabata, ang amoy ng kaligtasan. Sa loob ng mga pader na iyon, ako ay si Dara lamang, ang anak ni Isabel, ang ina ni Leo. Walang sino mang nanghuhusga. Inay, nandito na po kami, sabi ko. Habang ibinababa ni Leandro si Leo na antok na. Lumabas si Inay mula sa kusina. May bakas pa ng harina sa kanyang pisngi. Ang kanyang ngiti ay laging nagdudulot ng kapayapaan sa aking magulong puso. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, alam kong alam niya. Ang mga ina, meron silang ganoong kapangyarihan. Nakikita nila ang hindi nakikita ng iba. Kumusta ang pag-uusap ninyo? Tanong niya, habang kinukuha ang kamay ni Leandro upang magmano. Leandro proposed, Inay, sabi ko, at ipinakita ko ang singsing sa aking daliri. Ang mukha ni Inay ay nagliwanag sa tunay na kagalakan. Binitawan niya ang hawak na sandok at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Salamat sa Diyos, anak, bulong niya sa aking buhok. Salamat sa Diyos at ibinigay niya ang kaligayahang nararapat sa iyo. He's a good man, Inay. Sagot ko, gumanti ng yakap. Alam ko, sabi niya. At bumitaw siya para tingnan si Leandro. Nakikita ko. Pagkatapos ay sinabi ni Leandro ang tungkol sa hapunan. Nais po sana kayong makilala ng aking ina, Tita Isabel. Nag-set po siya ng dinner para sa atin sa Sabado. Sa Balay Inang. Ang ngiti sa mukha ni Inay ay hindi naglaho, ngunit may nagbago. Tila isang anino ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang saglit na pagtigil sa kislap niyon. Ang kanyang mga kamay na kanina'y abala sa pagpunas sa mesa ay huminto. Sa Balay Inang, inulit niya ang pangalan, hindi bilang isang tanong, kundi isang pag-amin sa isang katotohanang siya lang ang nakaalam. Bahagya siyang tumango.
Napakabuti ng iyong ina para bigyan kami ng ganoong karangalan. Hindi napansin ni Leandro ang halos hindi mahahalata na pagbabago. Masyado siyang masaya. Nagpaalam din siya ilang sandali pa, matapos halikan sa noo si Leo na natutulog na sa maliit na sofa. Nangako siyang susunduin kami sa Sabado, nang kami na lang ni Inay ang naiwan. At tanging ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang alon sa labas ang maririnig. Doon na bumigay ang aking pilit na katatagan. Inay, natatakot po ako, halos pabulong kong sabi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Saan, anak? Sa lahat ng ito, sa pamilya niya, sa balay inang. Inay, mga mansyon ang tinitirhan nila. Ang mga damit na isinusuot nila sa isang araw ay katumbas na siguro ng buong laman ng aparador ko. Wala man lang akong maisusuot na maayos. Ang huling mga salita ay lumabas na may kasamang panginginig sa aking boses. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang mapanuring mga tingin. Ang masasakit na bulungan. Ang pakiramdam na isa kang huwad, isang dayuhan sa kanilang mundo. Lumapit si Inay at hinaplos ang aking likod. Ang damit ay damit lang, Dara. Isang tela na bumabalot sa katawan. Ang mahalaga ay ang nasa loob. Ang iyong puso, ang iyong pagkatao. Iyon ang tunay mong yaman. At kahit sino ay walang karapatang maliitin iyon. Alam kong tama siya. Pero ang takot ay isang makamandag na halaman. Kapag umusbong na, mahirap nang bunutin. Kinagabihan, hindi ako dinalaw ng antok. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang munting mukha ay payapa at walang kamuwang-muwang sa mga alalahanin ng matatanda. Pumunta ako sa harap ng luma naming aparador na gawa sa Nara. Isang pamana pa mula sa aking lola. Binuksan ko ito. Ang amoy ng lumang kahoy at sabon ay kumalat sa hangin. Sa loob, nakasabit ang iilang piraso ng aking buhay. Mga blusang pambenta, mga luma at paboritong bestida, at ang iisang disenteng damit na mayroon ako, isang simpleng floral dress na binili ko para sa binyag ni Leo 5 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ito. Itinapat ko sa aking katawan at humarap ako sa may kalumaang salamin na may mga mantsa na sa gilid. Ang babaeng nakatingin, pabalik sa akin, ay hindi ang babaeng masayang-masaya sa dalampasigan kanina. Ang nakikita ko ay isang babaeng puno ng alinlangan. Isang babaeng minsan nang nasaktan at natatakot na masaktan muli. Ang aking mga kamay na nakahawak sa damit ay nanginginig. Handa na nga ba talaga ako? Handa na ba talaga akong pumasok muli sa isang mundong minsan nang dumurog sa akin? Ang pagpasok sa balay inang ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang hangin sa loob ay malamig at tila may sariling bigat, pabango, at puno ng hindi pamilyar na tunog. Ang mahinang kalansing ng mga kubyertos, sa mamahaling plato, ang halos pabulong na usapan ng mga taong sanay na hindi kailangang itaas ang kanilang boses para pakinggan. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng malalamlam na ilaw mula sa mga chandelier na gawa sa kristal. Pakiramdam ko, pati ang sahig na gawa sa makintab na marmol ay nanghuhusga sa gasgas na sa aking sapatos. Sa tabi ko, naramdaman ko ang bahagyang paninigas ng katawan ni Inay. Ngunit nang tingnan ko siya, ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang postura ay tuwid. Isang reyna na nagpapanggap na ordinaryong mamamayan. Ako lang ang nakakakita ng halos hindi mahahalata na pag-igting sa kanyang mga kamay. Nakita namin sila kaagad. Sa isang mesang nasa gitna ng lahat, nakaupo si Corazon Vireles at ang kanyang anak na si Marites, na para bang mga hukom na naghihintay sa pagdating ng mga akusado. Si Corazon ay nakasuot ng isang itim na damit na kumikinang sa bawat galaw,
at ang kanyang leeg ay napapalibutan ng isang kwintas ng mga perlas. Si Marites naman, ang kanyang mas batang bersyon, ay abala sa kanyang telepono, ngunit itinaas niya ang kanyang tingin nang kami papalapit. Ang mga mata nilang dalawa ay sabay na gumalaw mula sa ulo hanggang paa, sinusuri ang aming simpleng kasuotan. Ramdam na ramdam ko ang kanilang tingin sa aking floral dress, na para bang ito'y isang basahan. Ang init ay umakyat sa aking mga pisngi. "You're here," sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay walang anumang init. Hindi siya ngumiti. "Good evening, tita." "Tita? Marites?" Bati ko. Pilit pinapakalma ang aking boses. Si inay ay tumango lamang. Lumapit ako kay Corazon para gawin ang nakasanayan, isang tanda ng paggalang. Iniangat ko ang kanyang kamay para sana magmano. Ngunit bago pa man dumampi ang aking noo, mabilis niya itong binawi at itinuon ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng kanyang mamahaling table napkin. "Oh, don't bother with that, iha. We're not in the province." Ang aking kamay ay naiwang nakabitin sa hangin. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Isang sampal na walang tunog, ngunit mas masakit. Mabilis kong ibinaba ang aking kamay at umupo, habang si Leandro ay nagmamadaling umupo sa pagitan namin ng kanyang ina. Sinusubukang maging tulay sa isang lamat na hindi pa man nagsisimula ay malalim na. "So, Dara," nagsalita si Marites. Ibinababa ang kanyang telepono na may pilit na ngiti. "Leandro told us you were a psychology lecturer before. That's so intellectual. What do you do for a living now?" Ang diin sa salitang now ay puno ng panunuya. "I'm currently taking a break to focus on my son," sagot ko. Mahigpit ang hawak sa aking kandungan. "Oh, a full-time mom," sabi niya, na para bang iyon ang pinaka-nakakabagot na bagay sa mundo. "How quaint." Bago pa ako makasagot, kinuha na ni Corazon ang menu, isang malaking libro na nababalutan ng katad. Hindi niya kami binigyan ng pagkakataong tumingin. "Ako na ang order para sa lahat," deklara niya. "I know the best dishes here. The chef is a personal friend of Senator Velasco, you know." At nagsimula siyang magbanggit ng mga pangalan ng pagkain sa wikang Pranses na kailanman ay hindi ko pa narinig. Panay ang tango ng waiter na may hawak na pluma. Sinubukan ni Leandro na pag-aanin ang sitwasyon. "Ma, maybe Dara and Tita Isabel would like to choose their own." "Iho," putol sa kanya ni Corazon. Ang kanyang tingin ay matalim. "Let me handle this. I am the host. It's my duty to give our guests the best experience. Utang na loob, let your mother take care of things." Ang mga salitang utang na loob ay tumama kay Leandro na parang isang pader. Nakita ko siyang napayuko ng bahagya, isang senyales ng pagkatalo. Mula noon, nanahimik na lang siya. At ako, naramdaman ko ang pag-iisa. Nakaupo sa isang hapag na puno ng pagkain na hindi ko pinili, sa isang usapan na hindi ako kasali. Si Corazon at Marites ay nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga biyahe sa Europa, sa mga party na kanilang dinaluhan, sa mga mahahalagang tao na kanilang kakilala. Ako at si inay ay naging mga multo sa kanilang sariling salo-salo. Sa gitna ng lahat ng ito, si inay ay nanatiling tahimik. Kumakain siya ng dahan-dahan, sinusuri ang bawat pagkain na para bang isa itong obra. Walang bakas ng pagkahiya o pagkailang sa kanyang muka. Tanging isang malalim na pagmamasid. Nang mapansin niyang nanginginig ang aking mga kamay at halos hindi ko magalaw ang pagkain sa aking plato, kumuha siya ng isang piraso ng isda mula sa serving dish
at tahimik na inilagay iyon sa aking pinggan. Isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, iyon ay isang buong mensahe ng suporta at pag-unawa. Nang malapit nang matapos ang hapunan, aksidenteng nabanggit ni Marites ang isang bagay. You know, speaking of reputations, sabi niya, nakatingin sa akin. I heard the most interesting chismes the other day about a certain family. I think they were the Aguilars, the shipping magnates. Apparently, their son almost married a girl from the province. But it turned out the girl was just after their money. Grabe, some people are so desperate. Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Aguilar. Iyon ang apelyido ng ama ni Leo. Hindi pa siya tapos. Bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking pinakatatagong sugat. Ngunit bago pa niya madugtungan ang kanyang kwento, isang boses na malamig at puno ng awtoridad ang pumutol sa kanya. Ang boses ng kanyang ina. Ngumiti si Corazon, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng lason. Tumingin siya ng diretso sa akin. Well, Dara, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit bawat pantig ay may bigat. Speaking of children, I heard you have a son. Leandro never told us. The father must be someone special too, right? Ang lahat ng tunog sa aming mesa ay biglang namatay. Pati ang kalansing ng mga kubyertos mula sa ibang mga mesa ay tila huminto. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakamamatay. Naghihintay na wasakin ang lahat ng natitira sa akin. Nawala ang lahat ng ingay. Ang kaninang mahihinang bulungan mula sa ibang mga mesa, ang kalansing ng mga kubyertos, ang malamyos na musika sa ere, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas na pagkabog ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib, isang rumaragasang tambol na nagbabadya ng paparating na unos. Tumingin ako kay Leandro, naghahanap ng saklolo. Nakita ko ang gulat at pagkatulala sa kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, para ipagtanggol ako. Ma, please. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hijo, let me handle this, sagot ni Corazon. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit puno ng bakal na awtoridad na pumutol sa anumang sasabihin pa ni Leandro. Ang tingin niya ay nanatiling nakapako sa akin. Isang mga ngasong tinititigan ang kanyang bihag. Walang salitang lumabas sa aking mga labi. Ano ang sasabihin ko? Kung ipagtatanggol ko ang sarili ko, ako ang magmumukhang desperada. Kung mananahimik ako, para ko na ring inamin ang kanilang paratang. Isang bitag. Isang perpektong bitag. At doon, ginawa ni Corazon ang kanyang huling pinakamalakas na tira. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag. Inilapag niya ito sa mesa, sa pagitan ng aking baso ng tubig at ng kanyang platito ng dessert. Ang tunog ng paglapat nito sa kahoy ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa aking pandinig na parang isang putok ng baril. Here, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, na para bang nag-aabot lang siya ng bayad sa isang serbisyo. Consider this my tulong for the child. Mahirap ang buhay ng isang single mother. Take this and know your place. Huwag mo nang pangarapin ang mga bagay na hindi para sa'yo. Yun na yun. Ang huling hibla ng aking pagpipigil ay naputol. Ang sobrang iyon ay hindi lang pera. Iyon ay ang halaga ng aking pagkatao. Ang halaga ng aking anak. Ang lahat ng aking pag-ibig. Lahat ng aking mga pangarap. Lahat ng aking mga sakripisyo. Lahat ay tinumbasan niya ng isang sobrang puno ng papel. Isang kakaibang kapayapaan
ang biglang dumaloy sa akin. Ang kapayapaan na dumarating kapag wala ka nang maaaring mawala pa. Nawala ang panginginig ng aking mga kamay. Nawala ang takot sa aking puso. Dahan-dahan akong tumayo. Naramdaman ko ang pagtingin ng lahat sa akin. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Corazon. Salamat po sa hapunan, tita, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon, malinaw, at walang bahid ng panginginig. At salamat po sa alok ninyo. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Corazon. Pero hindi ko na po matatanggap ang alok ni Leandro. Pagpapatuloy ko. Tumingin ako sa lalaking mahal ko na ngayon ay nakatingin sa akin na may pagkalito at sakit sa kanyang mga mata. I'm sorry, Leandro, mahal kita. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang dignidad ko. At lalong-lalo na ang dignidad ng anak ko. Para sa kahit anong bagay sa mundo. Ang ngiti sa mukha ni Corazon ay bahagyang natigilan, napalitan ng inis. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumingin ako kay inay. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, kumilos siya. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga galaw ay mahinahon at puno ng grasya. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit ang kanyang mga mata, hindi na ito ang mga mata ng isang simpleng magpapandesal. Ito ang mga mata ng isang taong nakakita na ng mga digmaan at nanalo. Inaasahan ni Corazon ang isang sigaw, isang pagmamakaawa, isang eksena. Ngunit wala siyang nakuha. Hindi man lang tinapunan ni inay ng tingin ang pamilya Vireles. Ang kanyang buong atensyon ay nasa akin. Tumingin siya sa aking mga mata at bahagyang tumango. Isang tango ng pag-aproba, ng pagmamalaki. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang kamay. Inabot ko iyon. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Sa pagkakahawak na iyon, ramdam ko ang lahat ng lakas na kailangan ko. Sabay kaming tumalikod. Hindi kami tumakbo. Naglakad kami ng may dignidad palayo sa mesang iyon, palayo sa kanilang pera, palayo sa kanilang mga mapanghusgang tingin. Bawat hakbang ay isang pahayag. Bawat hakbang ay isang paglaya. Narinig ko si Leandro na tinawag ang pangalan ko, ngunit hindi na ako lumingon pa. Nang makalabas kami sa malamig na pinto, ng balay-inang at makalanghap ng totoong hangin ng gabi, doon lamang bumalik ang lahat ng sakit. Pumasok kami sa unang taxi na aming nakita. At sa dilim ng sasakyan, habang umaandar ito palayo sa kumikinang na impyernong iyon, tuluyan na akong bumagsak. Humagulgol ako. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng aking kaluluwa. Isang iyak para sa nasirang pangarap, para sa nawalang pag-ibig, para sa sakit na muling bumabalik. Hinayanan lang ako ni inay. Hinahaplos ang aking buhok, habang ang aking mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Nang maubos na ang aking mga luha at tanging mga hikbi na lang ang natira, nag-angat ako ng tingin sa kanya. Sa dilim, nakita ko ang anino ng kanyang mukha, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na aming dinaraanan. At sa wakas, tinanong ko ang tanong na kanina pa tumisilab sa aking isipan. Bakit, inay? Ang basag kong tanong. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit hinayaan mo lang silang tapak-tapakan tayo? Hindi siya lumingon. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang nakatingin sa labas ng bintana na para bang ang sagot sa aking tanong ay hindi matatagpuan sa loob ng taxi na iyon, kundi sa isang lugar na malayo. Isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Sa labas ng bintana ng taxi, ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila ay unti-unting napapalitan ng kadiliman ng probinsya. Ang bawat metro na aming nilalakbay palayo sa lungsod ay dapat sana'y nagdulot ng kapanatagan, ngunit para sa akin, para itong isang mahabang prosesyon
pabalik sa puntod ng aking mga pangarap. Wala nang luhang pumapatak mula sa aking mga mata. Naubos na. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam. Isang malamig na guwang sa aking dibdib kung saan dating nakatira ang pag-asa. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ang bawat salita, bawat mapanuyang tingin, bawat kilos ng paghamak. Ang mukha ni Corazon na puno ng pagkasuklam, ang ngisi ni Marites, ang sobrang inilapag sa mesa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mukha ni Leandro, naguguluhan, ngunit walang ginawa. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng aming munting bahay. Ang pamilyar na ugong ng mga alon ang sumalubong sa amin. Ang tunog na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila isa na ngayong panunumbat, isang paalala ng paraisong akala ko'y abot kamay ko na. Pagpasok namin sa loob, agad akong nagtungo sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Leo. Sa tabi ng kanyang kama, tinitigan ko ang kanyang payapang mukha. Ang kanyang munting paghinga. Siya ang dahilan ng lahat, ngunit siya rin ang naging sandata nila laban sa akin. Ang pagiging ina ko sa kanya. Ang pinakadakilang regalo na natanggap ko sa buhay. Ang siya nilang ginamit para yurakan ang aking pagkatao. Isang mainit na galit, isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman, ang nagsimulang umusbong sa ilalim ng aking pighati. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Naupo ako sa maliit naming balkonahe na nakaharap sa dagat. Hinahayaang hagupitin ng malamig na hangin ang aking muka. Pinakinggan ko ang bawat hampas ng alon at sa bawat hampas, tila may ibinubulong ito sa akin. Bumangon ka. Nang magsimulang mamuti ang kalangitan sa silangan, isang desisyon ang nabuo sa loob ko. Isang desisyon na kasing linaw at kasing tibay ng abot tanaw na unti-unting lumilitaw. Hindi na ako mananatili rito. Hindi sa Batangas, hindi sa lugar kung saan ang lahat ay magpapaalala sa akin ng aking kabiguan. Ang pananatili rito ay parang paghihintay na lang na muling kumatok sa aking pinto si Leandro, na muli akong suyuin. At muli akong ilagay sa sitwasyong kailangan kong mamili sa pagitan ng pag-ibig at ng aking sarili. Hindi ko nahahayaang mangyari iyon. Pumasok ako sa loob. Gising na si Inay at gaya ng dati, naghahanda na siya ng masa para sa pan de coco. Ang amoy ng lebadura, gata, ay pumuno sa hangin. Ngunit hindi na nito nagawang pakalmahin ang aking kalooban. Umupo ako sa tapat niya, sa lumang mesang gawa sa kawayan. Tumingin siya sa akin. Nakita niya ang pagbabago. Nakita niya ang apoy na pinalitan ang lumbay sa aking mga mata. Aalis po kami ni Leo, Inay. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Hindi siya nagulat. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng masa at tinitigan ako. Saan kayo pupunta? Sa Maynila. Isang maliit na guhit ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang noo. Sa Maynila? Anak, hindi ba't iyon ang lugar na gusto mong takasan? Gusto kong takasan ang mga Vireles, Inay. Hindi ang Maynila, paliwanag ko. Kung mananatili ako dito, habang buhay akong magiging si Dara na kawawa. Ang babaeng iniwan. Ang babaeng nilait. Ayoko po. Gusto kong bumangon. Gusto kong patunayan sa sarili ko. Hindi sa kanila, kundi sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Na kaya kong bigyan si Leo ng magandang buhay nang hindi umaasa sa kahit kanino. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang paghampas ng kanyang mga palad sa masa. Pagkatapos tumango siya. Tumango. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Bago pa niya ako mahanap dito. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang siya. Alam na niya. Tumayo si Inay at nagtungo sa kanyang silid.
Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na alkansyang lata. Luma na ito at may kalawang na sa mga gilid. Ang tatak ng biskwit na dati nitong laman ay halos hindi na mabasa. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ko. Ito ang lahat ng ipon ko mula sa pagtitinda. Sabi niya sa mahinang boses. Hindi ito malaki, pero sapat na para makapagsimula kayo. Para sa upa sa isang maliit na kwarto at pagkain para sa ilang linggo. Tinitigan ko ang lata at pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay muling nangilid sa luha. Inay, hindi ko po ito matatanggap. Ito po ang pinaghirapan ninyo. Hinawakan niya ang aking kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng lata. Ang pinakamalaking pinaghirapan ko, Dara, ay ang palakihin kang isang mabuti at matatag na babae. Ang perang iyan ay papel lang. Ang mahalaga ay ang iyong kinabukasan at ang kinabukasan ng apo ko. Tanggapin mo na ito, hindi bilang isang tulong, kundi bilang isang puhunan. Isang puhunan sa iyong pagbangon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanyang pagmamahal na hindi niya kailanman sinasabi sa salita, ngunit laging ipinapakita sa gawa. Kinahapunan, habang natutulog si Leo, nagsimula na akong mag-impake. Hindi marami ang aking dalahin. Ilang pirasong damit, ang mga laruan ni Leo, at ang alkansyang lata mula kay inay. Habang inilalagay ko ang mga damit sa isang lumang maleta, ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Bawat tupi ng damit ay isang pangako. Bawat sara ng zipper ay isang panata. Ito na ang simula. Isang pagtalon sa isang kawalan na hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Ngunit mas gugustuhin ko pang harapin ang 100 kawalan kaysa manatili sa isang pamilyar na pighati. Ang Maynila na sumalubong sa amin ni Leo ay hindi ang Maynila ng balay-inang. Hindi ito ang Maynila ng mga kumikinang na gusali at mga mamahaling sasakyan. Ang Maynila na naging kanlungan namin ay ang Maynila ng mga masisikip na eskinita, ng magkakadikit na bubong, ng mga amoy na naghahalo-halo sa hangin. Amoy ng nilulutong pagkain, amoy ng alikabok, amoy ng pawis at pagpupunyagi. Nakatagpo kami ng isang maliit na kwarto sa isang paupahang bahay sa Santa Ana. Isang kwarto lang ito na nagsisilbing sala, kainan, at tulugan naming dalawa. Ang bintana namin ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo. At ang tanging nasisilip kong langit ay isang maliit na piraso ng asul sa itaas. Malayo ito sa malawak na karagatan ng Batangas. Ngunit sa mga unang linggo, ang 4 na sulok ng kwartong iyon ang naging buong mundo namin. Iyon na ang aming kuta. Ang pera mula sa lata ni inay ay maingat kong pinagkasya. Una kong hinanap ay trabaho. Kahit ano, nag-apply ako bilang sales lady, bilang waitress, bilang factory worker. Ngunit sa bawat interview, ang tanong ay laging bumabalik. May anak ka na pala? Sinong mag-aalaga habang nasa trabaho ka? Ang pagiging ina na dati lakas ko ay naging isang hadlang. Nang paubos na ang aming pera, isang araw ay nakita ko ang isang karatulang nakapaskil sa poste. Kailangan ng labandera. Walang tanong-tanong. Walang interview. Kinabukasan, ang mga kamay kong dating humahawak ng libro at tsalk sa unibersidad ay nagsimula ng magkuskos ng mga damit ng ibang tao. Ang trabaho ay mahirap. Mula umaga hanggang gabi, nakababad ang aking mga kamay sa tubig at sabon. Ang aking likod ay laging nananakit, at ang aking mga daliri ay nagaspang at nagkasugat. Gabi-gabi, pag-uwi ko, pagod na pagod, sasalubong sa akin si Leo at tatanungin, "Mama, bakit laging basa ang kamay mo?" Ngumiti lang ako at sasabihin, "Kasi naglalaro si Mama ng bubbles, anak." Sa kabila ng hirap, sa lugar na iyon, nakahanap ako ng isang uri ng komunidad.
Ang mga kapitbahay ko ay mga tulad ko ring nakikipaglaban sa araw-araw na buhay. Isa na roon si Aling Mercy, isang babaeng nasa edad 40 na may 3 anak at asawang lasenggo. Siya ang may-ari ng maliit na sari-sari store sa tapat namin. Siya rin ang nag-aalok na magbantay kay Leo habang ako'y nagtatrabaho, kapalit ng kaunting bayad. Isang gabi, narinig ko ang malalakas na sigawan mula sa bahay ni Aling Mercy. Sinundan ito ng tunog ng mga nababasag na gamit. Niyakap ko si Leo. Tinatakpan ang kanyang mga tainga. Habang ang puso ko ay kumakabog sa takot para sa aking kaibigan. Kinabukasan, nakita ko si Aling Mercy sa kanyang tindahan. May maitim na pasa sa kanyang braso na pilit niyang tinatakpan ng manggas ng kanyang duster. Napaso lang, sabi niya. Umiiwas ng tingin. Hindi ako naniwala. Nang gabing iyon, kumatok ako sa kanyang pinto. May dalang mainit na lugaw. Naupo kami sa maliit niyang kusina. Sa simula, ayaw niyang magsalita. Ngunit sa huli, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ang pananakit ng kanyang asawa, ang pagbabanta, ang kanyang pakiramdam na wala na siyang matatakbuhan. Hindi ko siya binigyan ng payo. Nakinig lang ako. At nang matapos siya, nagsalita ako. Hindi bilang isang labandera, kundi bilang si Dara, ang dating psychology lecturer. Ipinaliwanag ko sa kanya, sa simpleng mga salita, ang tungkol sa cycle of abuse, ang tungkol sa trauma, at ang tungkol sa katotohanang hindi niya kasalanan ang nangyayari. Sinabi ko sa kanya na ang unang hakbang para matigil ang pang-aabuso ay ang pag-amin na ito ay nangyayari at ang paghingi ng tulong. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang aking mga sinabi. Tila bumalik ang lahat ng aking napag-aralan. Hindi mula sa isip, kundi mula sa puso. Sa pagtulong ko sa kanya, hindi ko namamalayan. Tinutulungan ko rin ang aking sarili. Kinabukasan, sa tulong ng isa pang kapitbahay, nagtungo si Aling Mercy sa barangay at pagkatapos ay sa isang Women's Crisis Center. Hindi naging madali ang proseso, ngunit iyon ang simula. Ang balita ay mabilis na kumalat sa aming eskinita. Isang hapon, habang naglalaba, nilapitan ako ni Aling Rose, isang mananahi. Dara, sabi niya, pwede ba kitang makausap? Yung panganay ko kasing lalaki, hindi na pumapasok sa eskwela, laging nagkukulong sa kwarto. Sumunod si Mang Tonyo, isang trooper, nag-aalala sa kanyang asawang hindi na halos kumikibo matapos mamatayan ng ina. Unti-unti, ang maliit naming kwarto ay naging isang pansamantalang klinika tuwing gabi. Pagkatapos kong maglaba, may kakatok sa aking pinto. May dalang kape o tinapay at hihingi ng payo. Hindi ako naniningil. Ang pakikinig sa kanila, ang paggamit ng aking kaalaman para makatulong sa mga taong katulad ko, ay nagbigay sa akin ng isang bagong layunin. Isang araw, habang kausap ko ang isang grupo ng mga ina tungkol sa pagharap sa stress, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang ideya na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Kinuha ko ang isang piraso ng karton mula sa isang lumang kahon. Hiniram ko ang pentel pen ni Leo. At sa sulat kamay na medyo nanginginig pa, isinulat ko, balik loob. Libreng payo at pakikinig. Dahil lahat tayo ay may karapatang bumangon at maging buo muli. Idinikit ko ito sa labas ng aking pinto. Kinabukasan, may 5 tao nang naghihintay sa akin pag uwi ko galing sa labada. Hindi ko pa alam kung paano ako kikita rito. Hindi ko pa alam kung paano nito mababago ang buhay namin ni Leo. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo sa harap ng aking pinto at nakatingin sa mga mukha ng mga taong nagtitiwala sa akin, naramdaman ko ang isang bagay
na mas mahalaga pa sa pera. Naramdaman kong muli akong si Dara. At sa unang pagkakataon, mula ng gabing iyon sa balay inang, naramdaman kong hindi lang ako basta nakakatayo. Ako ay nagsisimula ng bumangon. Ang balik loob ang naging bagong ritmo ng aking buhay. Sa umaga, ako si Nanay Dara, ang labandera, ang tagaluto, ang tagahatid kay Leo sa maliit na daycare center sa kanto. Sa gabi, ako si Ate Dara, ang tagapakinig, ang tagapayo, ang tahimik na saksi sa mga luhang itinatago ng aking mga kapitbahay sa liwanag ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang paghilom. Hindi pa ito lubos, ngunit ito'y isang simula. Ang bawat taong natutulungan ko, ang bawat salamat Dara na naririnig ko, ay tila isang patak ng gamot sa aking mga sugat. Nagsimula akong maniwala na marahil ang aking nakaraan ay hindi isang sumpa, kundi isang paghahanda para sa aking bagong misyon. Ngunit ang mga multo, gaano man kabilis ang iyong pagtakbo, ay laging may paraan para habulin ka. Isang hapon, pagod na pagod akong umuwi mula sa labada. Pasan ang isang sako ng mga damit na kailangan kong plansahin. Habang naglalakad ako sa aming eskinita, napansin ko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang itim at makintab na sasakyan, isang modelong nakikita ko lang sa mga pelikula, ang nakaparada sa dulo ng kalye. Ang mga kapitbahay ko ay nagbubulungan habang nakatingin dito. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko ito pinansin. Marahil ay may naligaw lang. Ngunit nang malapit na ako sa pinto ng aming apartment, isang figura ang bumaba mula sa sasakyan. Ang mundo ko ay huminto. Si Leandro. Nakatayo siya roon, nakasuot ng isang mamahaling polo shirt at slacks na tila hindi nababagay sa maalikabok naming kalsada. Mas payat siya ngayon at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na para bang ilang araw na niyang hindi napapagtuunan ng pansin. Ngunit kahit sa kanyang pagod na anyo, ang presensya niya ay sumisigaw pa rin ng isang mundong matagal ko nang tinalikuran. Ang sako ng damit na pasan ko ay biglang bumigat ng doble. Ang puso ko, na akala ko'y natuto ng maging kalmado, ay muling nagsimulang tumakbo na parang isang kabayong mailap. Naglakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng sakit, pagsisisi at isang bagay na hindi ko na makilala. Dara, sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Sa wakas, nahanap din kita. Hindi ako nagsalita. Ibinaba ko ang sako ng damit at binuksan ang aking pinto. Ayokong gumawa ng eksena sa harap ng mga nag-uusyosong kapitbahay. Pumasok ka, sabi ko. Ang aking boses ay walang emosyon. Sa loob ng aking maliit na kwarto, ang agwat sa pagitan namin ay mas lalong naging malinaw. Ang kanyang mamahaling pabango ay umagaw sa pamimamagaw sa pamilyar na amoy ng sabon at pagkain. Tiningnan niya ang paligid. Ang natitiklop na banig sa sulok, ang maliit na mesa kung saan kumakain si Leo, ang mga nakasampay na damit sa likod ng pinto. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. At iyon, higit sa lahat, ang nagpasiklab sa aking galit. Anong ginagawa mo dito, Leandro? Tanong ko. Hinahanap ka, halos isang buwan, na kitang hinahanap. Dara, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. Umalis ka na, sabi ko. Hindi, pagmamatigas niya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Ikaw lang. Kayo lang ni Leo ang nasa isip ko. Dara, bumalik ka na sa akin. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ko na hahayaang saktan ka nila ulit.
Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang sobre. Mas makapal pa kaysa sa sobre ng kanyang ina. "Eto," sabi niya, "for you and Leo. Para makahanap kayo ng mas maayos na lugar. Para hindi mo na kailangang gawin. Ito." Itinuro niya ang mga damit na kailangan kong plansahin. Ang sobre, ang pera, ang pag-aakalang ang lahat ay kayang ayusin ng pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Iyan pa rin ba ang tingin mo sa akin, Leandro? Isang problema na kayang solusyonan ng pera? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko noon ay ang paninindigan mo. Ang kailangan ko noon ay ang pagtayo mo para sa akin. Pero wala ka. Nasaan ka noong tinawag ng nanay mo na desperada ang pag-ibig ko? Nasaan ka noong tinumbasan niya ng pera ang dignidad ng anak ko? Wala siyang masabi. Ang sakit sa kanyang muka ay halos maging sapat na para palambutin ang puso ko. Ngunit pagkatapos, nakita ko ang anino ni Corazon sa kanyang likuran. Narinig ko ang mapanuyang tawa ni Marites at ang puso ko ay muling naging bato. "Please, Leandro, umalis ka na," sabi ko. "Mas mahinahon na ngayon. Nagsisimula na kami ni Leo. Meron na kaming kapayapaan dito. Huwag mo nang guluhin." Binuksan ko ang pinto. Matagal siyang nakatitig sa akin na para bang sinusubukang kabisaduhin ang aking muka. Sa huli, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang sobre sa ibabaw ng aking maliit na mesa. Hindi ko ito ginalaw. Nang gabing iyon, ginamit ko ang sobre bilang patungan ng kandila. Akala ko, iyon na ang katapusan. Ngunit ang multo ni Leandro ay may kasamang isa pa, isang mas masamang anino. Makalipas ang ilang araw, isa na namang mamahaling sasakyan ang huminto sa aming eskinita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Leandro ang bumaba, kundi si Marites. Nakasuot siya ng puting damit at malaking sunglasses, na para bang diring-diri siyang tumapak sa aming lupa. Hindi siya sa akin nagtungo. Naglakad siya diretso sa sari-sari store ni Aling Mercy, ang sentro ng lahat ng tsismis sa aming lugar. Mula sa aking bintana, pinanood ko sila. Nakita ko ang pekeng ngiti ni Marites, ang pagbili niya ng pinakamahal na soft drinks, at ang pagsisimula niyang magsalita kay Aling Mercy sa isang palakaibigang tono. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita ko ang epekto nito. Ang palangiting mukha ni Aling Mercy ay unti-unting naging seryoso, pagkatapos ay nagtaka, at sa huli, tumingin siya sa direksyon ng aking bahay na may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Tumagal ng 15 minuto ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis ni Marites, nagsimula na ang lason na kumalat. Kinabukasan, nang dumaan ako sa tindahan para bumili ng itlog, hindi ako pinansin ni Aling Mercy gaya ng dati. Ang kanyang "Magandang umaga, Dara" ay naging isang pilit na tango. Nang hapon na iyon, ang mga kapitbahay kong dati ngumingiti sa akin ay umiiwas na ng tingin. May mga bulungang humihinto sa tuwing ako'y papalapit. Ang dating mainit na komunidad ay biglang nanlamig. Ang mga pintong dating bukas para sa akin ay unti-unti nang nagsasara. Ang mga taong tinulungan ko ay siya na ngayong nagdududa sa akin. Nakatayo sa gitna ng eskinita, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot. Ang pag-iisa. Ang pagiging hinuhusgahan. Ang mga multo ng balay-inang ay nakahanap ng paraan para sundan ako, hindi na sa isang magarbong restaurant, kundi dito mismo sa aking munting kanlungan. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa aking katatagan. Ang lason na ikinalat ni Marites ay mabisa. Ang dating mainit na samahan sa aming eskinita ay naging isang malamig na pader ng katahimikan. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga pilit na tango. Ang mga kumustahan ay naging mga iwas na tingin. Ang mga bulungan ay sumusunod sa akin na parang anino.
Narinig mo ba? Dati daw siyang kabit ng isang milyonaryo. Kaya pala bigla na lang sumulpot dito. Tumatakas siguro. Kawawa naman yung pamilya Vireles. Mukhang mababait pa naman. Naloko sila. Ang bawat salita ay isang maliit na hiwa sa aking puso na nagpapaalala sa akin na kahit saang sulok ng mundo ako magtungo, ang anino ng aking nakaraan at ng kanilang kapangyarihan ay laging makasusunod. Pati ang balikloob ay naapektuhan. Ang mga dating kumakatok sa aking pinto ay hindi na nagpapakita. Marahil ay natatakot na madikit sa isang babaeng may iskandalo. Ang pag-iisa ay muling yumakap sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaibahan. Hindi na ako ang babaeng marupok na uhaw sa pagtanggap ng iba. Hawak ko ngayon ang kamay ni Leo at sa tuwing nakikita ko ang kanyang mga mata na puno ng tiwala, alam kong kailangan kong maging mas matibay kaysa sa kanilang mga kasinungalingan. Isang umaga, habang ako'y naglalabas sa labas, pagod at pinanghihinaan ng loob, isang babae ang huminto sa aking harapan. Hindi ko siya gaanong kilala, maliban sa siya si Aling Nenita, ang tindera ng isda sa palengke na nakatira sa kabilang kanto. Siya ay may edad na. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Dara, tama? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang alon sa Batangas, malakas, pero hindi nakakasakit. Tumango ako, nagtataka. Ikaw daw yung matalinong tagapayo dito, sabi niya, hindi pa tanong. Huwag mong intindihin ang mga satsat ng mga iyan. Ang mga aso, tumatahol lang kapag hindi nila kilala ang dumaraan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng halos isang linggo, siya ang unang taong kumausap sa akin nang walang bahid ng paghuhusga. May inabot siya sa akin. Isang bayong na puno ng sariwang gulay at isang malaking isda. Eto, para sa inyo ni Leo, mula sa isang kaibigan. Naku, Aling Nenita, nakakahiya po. Hindi ko po matatanggap, sabi ko, sinusubukang ibalik ang bayong. Hindi yan galing sa akin, sabi niya. Itinutulak, pabalik ang bayong sa aking mga kamay. May kaibigan kasi ako sa Batangas. Isang matandang magpapandesal. Nabalitaan niya ang paglipat mo dito. Mahigpit ang bilin niya sa akin. Siguraduhin ko raw na hindi kayo nagugutom ng anak mo. Utang na loob daw. Batangas. Magpapandesal. Ang puso ko ay biglang kumahabog ng mabilis. Si Inay. Sino po ang kaibigan ninyo? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ngumiti lang si Aling Nenita. Isang ngiting puno ng lihim. Basta, isang mabuting tao. Sige na, kailangan ko nang bumalik sa pwesto. At Dara, sabi niya bago tumalikod. Kung kailangan mo ng anumang bagay, o kahit kausap lang na hindi makikinig sa chismis, bukas ang pinto ko. Naiwan akong nakatayo roon. Hawak ang bayong. Nalilito, ngunit may isang bagong uri ng init na gumagapang sa aking dibdib. Si Inay. Kahit na malayo siya, nakahanap pa rin siya ng paraan para alagaan ako. Hindi ako nag-iisa. Kailanman ay hindi pala ako tunay na nag-iisa. Kanan? Samantala, daan-daang kilometro ang layo. Sa maliit na bahay sa tabing dagat ng Batangas, si Isabel Montelara ay nakaupo hindi sa harap ng kanyang pugon, kundi sa harap ng isang laptop. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagmamasa ng harina ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Sa kanyang tabi, ang kanyang telepono ay naka-loudspeaker. Attorney Sandoval, are the documents ready? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na matagal nang hindi ginagamit. Yes, Madam Montelara. Sagot ng boses sa kabilang linya. As per your instructions, we have compiled all public records pertaining to Vireles Corporation's outstanding debts. It's worse than we thought. They are leveraged to the hilt.
One major project failure and they will collapse like a house of cards. Good, sabi ni Isabel. And what about the land grabbing case in Cavite? The one from 10 years ago? We're digging into it, ma'am. It was settled out of court. But my sources say the farmers were heavily intimidated. We're trying to locate the original complainants. This could be the leverage we need. Do it quietly, attorney. I want irrefutable evidence, not gossip. I want to know every skeleton in their closet. I want to know every dirty secret they've ever buried. May isa pang tawag na pumasok. Pinindot ito ni Isabel. Ninita, kumusta? Ma'am Isabel, ayos naman po. Sagot ng pamilyar na boses ni Aling Ninita. Naibigay ko na po kay Dara ang mga pinadala ninyo. Mukhang pinanghinaan siya ng loob dahil sa mga chismis, pero matatag ang bata. Narinig ang isang malalim na buntong hininga mula kay Isabel. That is my daughter. She will bend, but she will never break. Keep an eye on her, Ninita. Ipadala mo na lang ulit sa kanya ang susunod na tulong. Sabihin mo galing sa'yo, huwag mong babanggitin ang pangalan ko, hindi pa oras. Masusunod po, ma'am. Ibinaba ni Isabel ang tawag. Tumingin siya sa labas ng kanyang bintana, sa payapang dagat na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang paghihiganti, para sa kanya, ay hindi isang maingay na sigaw. Ito ay isang laro ng pasensya, isang tahimik na paghahanda, isang hapunan na inihahain ng malamig. Ang ginawa nilang lason ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Hindi mo matatalo ang apoy sa pamamagitan ng pag-ihip lang dito. Kailangan mo itong tapatan ng mas malaking liwanag. Tumanggi akong magkulong sa aking kwarto. Tumanggi akong maging biktima ng kanilang mga bulungan. Sa halip, ginawa kong mas malakas ang aking presensya. Dinoble ko ang aking ngiti sa mga taong umiiwas sa akin. Nag-aalok ako ng tulong kahit sa mga taong alam kong pinag-uusapan ako ng patalikod. Hindi ko hahayaang ang kanilang kadiliman ang magtakda kung sino ako. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Ang balik-loob ay hindi maaaring mamatay dahil lang sa chismis. Kung ayaw na nilang kumatok sa aking pinto, ako ang lalabas. Isang Sabado ng umaga, isinama ko si Leo papunta sa palengke. Ngunit hindi lang pamimili ang aking sadya. Nagdala ako ng isang maliit na bangkito at isang panibagong piraso ng karton. Sa tulong ni Aling Ninita, pumwesto ako sa isang hindi gaanong abalang sulok, malapit sa kanyang pwesto ng isda. Sa karton, isinulat ko, balik loob sa palengke. Usapang puso walang husga, halika, magkwentuhan tayo. Sa una, walang pumapansin. Ang mga taong dumaraan ay sumusulyap lang, nagtataka, at pagkatapos ay nagpapatuloy sa kanilang pamimili. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinder, ang tawaran ng mga mamimili, ang tunog ng mga tinatadtad na karne, ay tila lumalamon sa aking munting pwesto. Nagsimula akong panghinaan ng loob. Marahil ay isa itong malaking pagkakamali. Ngunit pagkatapos, lumapit si Aling Ninita. Nagpupunas ng kamay sa kanyang duster. Magandang umaga, Darara. Tara, sabi niya sa malakas na boses na sadsadyang ipinaririnig sa lahat. Sakto ang pagpunta mo. May problema kasi ako sa bunso. Kung ayaw nang kumain, ano kayang magandang gawin doon? Siya ang nagsimula. Ang kanyang tanong ang bumasag sa yelo. Isang alin na namimili ng gulay ang huminto para makinig sa aking sagot. Pagkatapos, isa pang babae na may bitbit na manok ang lumapit. Maya-maya pa, ang isang maliit na sulok sa palengke ay naging isang bilog ng mga kababaihan. Hindi ito naging isang formal na seminar. Naging isa itong malaking usapan. Isang kumustahan. May isang matandang ale na umiyak
habang ikinukwento ang pangungulila sa anak na nasa abroad. May isang batang ina na humingi ng payo kung paano pagsabayin ang trabaho at pag-aalaga sa sanggol. Bawat isa ay may dalang bigat. At sa bilog na iyon, sa gitna ng amoy ng isda at mga pampalasa, natagpuan nila ang isang lugar kung saan maaari nilang ibaba ang kanilang mga pasanin kahit saglit. Nakinig ako. Nagbahagi ako. Ginamit ko ang aking mga natutunan hindi sa paraang akademiko, kundi sa paraang naiintindihan ng puso. Sa sandaling iyon, ako ay naging bahagi nila at sila ay naging bahagi ko. Ang pader ng pagdududa na itinayo ng tsismis ay unti-unting gumuho, natunaw sa init ng aming pinagsaluhang mga kwento. Sa gitna ng aming pag-uusap, hindi ko namalayan na may isang babaeng kanina pa pala nanonood mula sa malayo. Bata pa siya, marahil ay nasa early 20s. Nakasuot ng maong at simpleng t-shirt at may dalang isang maliit na notebook at ballpen. Hindi siya mukhang taga roon. Nang maghiwa-hiwalay na ang grupo at nangako ang mga ali na babalik sila sa susunod na Sabado, doon siya lumapit sa akin. "Excuse me, miss," sabi niya, may magalang na ngiti. "Ako si Jessica Santiago. Jess na lang. Isa akong freelance journalist para sa isang local online publication." Kinabahan ako bigla. "Ano po ang maitutulong ko?" "Nakita ko ang ginawa mo kanina," sabi niya. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. "It was amazing. I was supposed to write a story about the rising prices of fish. But I think I found a better story. Pwede ba kitang ma-interview?" Nag-atubili ako. Ang huling beses na may nag-interes sa aking kwento, ito ay ginamit laban sa akin. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, na para bang nabasa niya ang aking isip. "I want to write about your advocacy. Tungkol sa balikloob. Tungkol sa kung paano mo tinutulungan ang mga kababaihan dito. This is an inspiring story at kailangan itong malaman ng mga tao." May sinseridad sa kanyang boses na nagpabago sa aking isip. Pumayag ako. Naupo kami sa isang bangko sa gilid ng palengke at habang si Leo ay masayang kumakain ng binili kong turon, ikinuwento ko kay Jess ang simula ng balikloob. Hindi ang tungkol sa mga vireles, kundi ang tungkol sa pagnanais kong makatulong. At kung paano sa pagtulong sa iba, ay natutulungan ko ring paghilumin ang aking sarili. Pagkatapos ng interview, kinuha niya ang litrato ko gamit ang kanyang telepono. Isang simpleng litrato kung saan ako nakangiti habang yakap si Leo. At sa likod namin ay ang magulong tanawin ng palengke. "Salamat, Ate Dara," sabi niya bago umalis. "Abangan mo na lang ang article ko next week." Nang hapong iyon, habang pinaplantsa ko ang huling batch ng mga damit, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan. Isang tagumpay. Hindi ito ang tagumpay na nasusukat sa pera o sa pagkilala ng mataas na lipunan. Ito ay isang tagumpay na nanggaling sa pagharap sa takot, sa pagtindig mula sa pagkakalugmok, at sa pagpapatunay, higit sa lahat sa aking sarili, na ang aking halaga ay hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Tumingin ako kay Leo na naglalaro sa sahig. Ngumiti ako. Para sa kanya, lahat ng ito ay para sa kanya. Ito pa lang ang simula. Pero alam ko, ito ang unang liwanag ng isang bagong umaga. Ang linggong iyon ay lumipas ng may bagong pag-asa. Ang mga bulungan sa aming eskinita ay napalitan ng mga usapan tungkol sa nangyari sa palengke. Ilan sa mga kapitbahay kong dating umiiwas ay nagsimula ng muling ngumiti. Ang kanilang mga mata ay may halong paghanga at hiya. Hindi pa bumabalik sa dati ang lahat. Ngunit nararamdaman ko, ang yelo ay nagsisimula ng matunaw. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, narinig ko ang sigaw ni Aling Nenita mula sa labas. "Dara! Dara, lumabas ka dali!
Nagmadali akong lumabas, iniisip kung ano ang nangyari. Nakita ko siyang may hawak na telepono, ang kanyang muka ay nagliliwanag sa tuwa. Tingnan mo ito, sabi niya. Halos iwagayway ang telepono sa aking muka. Sa screen, nakita ko ang isang artikulo. At sa itaas nito, ang litrato ko habang yakap si Leo sa palengke. Ang pamagat, ang anghel ng palengke ng Santa Ana. Labanderang nagbibigay ng libreng payo sa mga kababaihan. Naghahatid ng pag-asa. Binasa ko ang artikulo ni Jess. Bawat salita ay isinulat ng may pag-iingat at respeto. Ikinuwento nito ang balikloob sa palengke, ang mga problemang pinagdadaanan ng mga ordinaryong kababaihan, at kung paano ang simpleng pakikinig ay maaaring maging isang malakas na gamot. Ang pangalan ko ay nandoon, ngunit ang tunay na bida ng kanyang kwento ay ang diwa ng komunidad at pagbangon. Sikat ka na, Dara! Tawa ni Aling Nanita. Sa buong araw na iyon, ang telepono ni Aling Nanita, dahil wala akong sarili, ay hindi tumigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga lokal na istasyon ng radyo, mga maliliit na organisasyon, humihingi ng interview o nag-aalok ng tulong. Sa gabi, ang aking maliit na kwarto ay napuno ng mga kapitbahay na gustong magdiwang. Ang pader ng pagdududa ay tuluyan ng gumuho. Ang lason ni Marites ay natabunan ng katotohanan. Samantala, sa isang malamig at maluwang na boardroom sa Makati, ang kapaligiran ay malayo sa pagdiriwang. Si Corazon Vireles ay nakaupo sa dulo ng isang mahabang mesa. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Sa kanyang harapan, ang mga board member ng Vireles Corporation ay may mga gusot na noo at nag-iiwasan ng tingin. What do you mean the bank is calling in our loans? Tanong ni Corazon, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may lamig na nagpatindig ng balahibo. We have a long-standing relationship with them. Ang Chief Financial Officer, isang lalaking pinagpapawisan sa kabila ng malamig na aircon, ay umubo ng bahagya. Ma'am, a new major investor has acquired a significant block of our shares through a third party. They've also bought out a large portion of our debt from smaller but creditors. This new entity is aggressive. They're citing a clause in our loan agreement about financial instability due to the recent performance of our Laguna project. Ang Laguna project, isang malaking luxury condominium, ang dapat sanang maging korona ng kanilang imperyo. Ngunit ito ay naging isang bangungot. Isang serya ng mga aksidente sa construction site, mga pagkaantala sa permit na hindi maipaliwanag, at ngayon, ang biglaang pag-atras ng kanilang pangunahing supplier ng semento ay nagparalisa sa buong proyekto. Sino ang bagong investor na ito? Tanong ni Corazon. That's the problem, ma'am. They're operating through a holding company registered offshore, Montelara Holdings. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang kumislap sa mata ni Corazon. Ngunit mabilis niya itong iwinakse. Imposible. Isang hamak na magpapandesal. Find out who is behind it, utos niya. And fix this. I did not build this empire from nothing just to see it crumble because of some supplier issues. Ang pagpupulong ay natapos ng walang solusyon. Habang naglalakad si Corazon sa pasilyo, pabalik sa kanyang opisina, dumaan siya sa mesa ng kanyang sekretarya. Sa ibabaw nito ay isang tablet. Bukas, sa isang news website. Nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na mukha. Hinablot niya ang tablet. Ang anghel ng palengke ng Santa Ana. Binasa niya ang artikulo. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa gilid ng device. Ang kanyang muka ay namutla, pagkatapos ay namula sa galit. Hindi dahil sa kwento ng pagtulong,
kundi dahil sa pangalan. Salvadora Montelara. Itinapon niya ang tablet sa sahig. Ang screen nito ay nabasag. Parang isang gagambang salamin. Marites! Leandro! To my office now! Sigaw niya sa intercom. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na hindi na niya kayang itago. Nang pumasok ang kanyang mga anak, ipinakita niya ang nabasag na tablet. Look at this! Look at what your brother's cheap whore is doing. Ginagawa niya tayong katawa-tawa, making a mockery of our family while we are fighting for our survival. Ma, that's unfair. Nagsimulang magprotesta si Leandro, ngunit pinutol siya ni Marites. Mama's right. Sabi ni Marites, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa inggit at galit. This is a deliberate attack on us. She's playing the victim, trying to get public sympathy. We have to do something. I already did, sigaw ni Corazon. I sent Marites to shut her up, but it seems it only made things worse. Sa gitna ng sigawan, si Leandro ay nanatiling tahimik. Nakatingin siya sa litrato ng masayang mukha ni Dara at Leo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi naawa ang naramdaman niya, kundi paghanga. At isang malalim, tumatagos na pagsisisi. Habang ang kanyang ina at kapatid ay nagpaplano kung paano patatahimikin si Dara, si Leandro ay nagpaplano ng ibang bagay. Isang pagtakas. Isang paghahanap sa katotohanan. Nagsimula siyang magduda. Ang lahat ng nangyayari sa kumpanya, ang mga aksidente, ang pag-atras ng mga supplier, tila hindi na ito nagkataon lang. At ang pangalang, Montelara ay paulit. Ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ang pagguho ng imperyo ng mga Vireles ay hindi isang bigla ang pagsabog, kundi isang mabagal at masakit na pagkaagnas. Araw-araw, may bagong masamang balita. Ang mga bangko ay tumatawag ng walang tigil. Ang mga supplier ay humihinto sa pagde-deliver. Ang mga empleyado ay nagsisimulang mag-alsa dahil sa naantalang sahod. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Leandro ay nanatiling nagmamasid. Hindi niya sinunod ang utos ng kanyang ina na gumawa ng paraan para sirain si Dara. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa paghuhukay sa mga dokumento ng kumpanya. Hinahanap ang ugat ng biglaang paglitaw ng Montelara Holdings. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa isang lumang bodega sa Cavite. Ang lugar kung saan nakatambak ang mga materyales para sa kanilang naudlot na proyekto. Ayon sa mga papel, ang bodegang ito ay binili na ng bagong investor. Pagbaba niya ng sasakyan, ang alikabok at init ng tanghali ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay halos desyerto na, maliban sa isang lalaking nakatayo sa may lilim, nakasuot ng simpleng maong at polo shirt, at may hawak na clipboard. Tinitingnan nito ang mga bakal na kinakalawang na. Ang lalaki ay nasa edad 40, may matipunong pangangatawan, at ang kanyang mukha ay may bakas ng mga taong nabuhay sa hirap at gulo. Ngunit may pamilyar sa kanyang mga mata. Isang lalim na nakita na ni Leandro noon. Excuse me, tawag ni Leandro, papalapit. Are you the representative from Montelara Holdings? Lumingon ang lalaki. Hindi siya nagulat. Tinitigan niya si Leandro mula ulo hanggang paa, isang mapanuring tingin na nagbigay ng kilabot sa binata. Leandro Vireles? Sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at gasgas. Inaasahan ko ang pagdating mo. Who are you? Tanong ni Leandro, humuhakbang palapit. Bakit niyo ito ginagawa sa pamilya ko? Ano ang kinalaman niyo kay Dara? Tumawa ng mahina ang lalaki. Ngunit walang saya rito. Sa pamilya mo? Tinatanong mo kung bakit. Siguro dapat mong tanungin ang nanay mo kung ano ang ginawa niya. 15 taon na ang nakakaraan. Naguluhan si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Naglakad ang lalaki palapit sa isang nakatambak na semento.
Hinaplos niya ito na parang isang lumang kaibigan. 15 taon na ang nakalilipas, may isang batang lalaki na puno ng ambisyon pero kulang sa pasensya. Gusto niyang yumaman agad. Ginamit siya ng isang tusong negosyante. Sinulsulan siyang nakawan ang sarili niyang ina, ibenta ang mga sikreto ng kumpanya ng pamilya niya, kapalit ng pangakong bibigyan siya ng sariling imperyo. Tumingin siya ng diretso kay Leandro. Ang negosyanteng iyon ay si Corazon Vireles at ang batang lalaking iyon ay ako. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Ang kwento ng taksil na anak ni Isabel. Ang kwentong narinig niya kay Dara noon pero hindi niya gaanong binigyan ng pansin. Ikaw? Bulong ni Leandro. Ikaw si Anton, ang kapatid ni Dara. Ako si Anton, pag-amin niya. Ang panganay na anak ni Isabel Montelara. Ang alibughang anak na nagtakwil sa kanyang pamilya dahil sa kasakiman ng nanay mo. Napahawak si Leandro sa isang poste para suportahan ang sarili. Ang kanyang mundo ay umiikot. Ang kanyang ina, si Corazon, ay hindi lang basta matapobre. Siya ay isang manloloko. Isang ahas na sumira ng ibang pamilya para sa sariling kapakinabangan. Pero bakit ngayon? Tanong ni Leandro. Kung galit ka sa nanay ko, bakit ka nagtatrabaho para sa kumpanyang sumisira sa kanya? Montelara Holdings. Hindi mo pa rin naiintindihan? Mapait, nangumiti si Anton. Hindi ako ang may-ari ng Montelara Holdings, Leandro. Ako lang ang tagapagpatupad. Ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang taong nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga pagkakamali ko ay walang iba kundi ang babaeng pareho naming sinaktan. Si Dara? Umiling si Anton. Hindi. Si Dara ay inosente. Ang tinutukoy ko ay ang tunay na Madam Montelara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa isipan ni Leandro. Ang katahimikan ni Isabel sa hapunan. Ang kanyang dignidad na hindi natitinag. Ang paglitaw ng mga dokumento tungkol sa mga utang ng Vireles. Hindi ito gawa ng isang simpleng magpapandesal. Ito ay gawa ng isang veterano sa negosyo. Si Tita Isabel, bulong ni Leandro. Binigyan niya ako ng pagkakataon, patuloy ni Anton. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Nang bumagsak ako dahil sa panloloko ng nanay mo, nang wala na akong matakbuhan, tinanggap niya ako ulit. Hindi agad-agad. Pinagtrabaho niya ako. Pinadanas niya sa akin ang hirap. Pero sa huli, pinatawad niya ako. At ngayon, ang tanging misyon ko ay siguraduhing walang ibang anak niya ang muling apakan ng mga Vireles. Lumapit si Anton kay Leandro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Leandro, nakikita ko na hindi ka katulad ng nanay mo. Mahal mo ang kapatid ko, hindi ba? Hindi nakasagot si Leandro. Ang bigat ng katotohanan ay dumadagan sa kanyang dibdib. Kung mahal mo siya, sabi ni Anton, iligtas mo ang sarili mo. Umalis ka sa anino ni Corazon bago tuluyang bumagsak ang lahat. Dahil sa oras na matapos ang ginagawa ng nanay ko, walang matitira sa imperyo niyo kundi abo. Iniwan ni Anton si Leandro na nakatayo sa gitna ng alikabok at init. Dala ang bigat ng isang katotohanang babago sa lahat ng kanyang desisyon. Samantala, sa Santa Ana, walang kamalay-malay si Dara sa nagaganap na komprontasyon. Abala siya sa pag-ayos ng bago niyang maliit na opisina. Isang espasyo na pinaupahan sa kanya ng barangay sa murang halaga dahil sa kasikatan ng balikloob. Habang nagpipintura siya ng pader kasama si Aling Nanita, isang delivery man ang dumating. May dala itong ng isang malaking kahon. Para kay Miss Salvadora Montelara, sabi ng lalaki. Binuksan ni Dara ang kahon. Sa loob, tumambad sa kanya ang mga bagong libro tungkol sa psychology.
mga laruan para sa therapy ng mga bata, at isang bagong laptop. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na card na may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Para sa iyong pagbangon. Ipagmalaki mo kami. Akala ni Dara ay sulat kamay ito ni Inay. Ngunit nang tingnan niya itong mabuti, napansin niya ang bahagyang pagkakaiba sa kurba ng letrang Akawi. Ito ay sulat kamay na nakita na niya sa mga lumang birthday card noong bata pa siya. Sulat kamay ni Kuya Anton. Niyakap ni Dara ang kahon at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niya na ang kanyang pamilya, kahit watak-watak at puno ng sugat, ay unti-unti nang nabubuo muli sa mga paraang hindi niya inaasahan. Kahit humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pamilyar, ngunit tila ibang-iba. Wala na ang floral dress na nanginginig kong isinuot noong gabing iyon sa balay inang. Sa halip, suot ko ngayon ang isang simpleng terno na kulay cream, gawa sa pinong seda na yumayakap sa aking katawan ng may dignidad at hinhin. Ipinadala ito ni Kuya Anton kasama ng isang note na nagsasabing, "Para sa gabing nagniningning ka." Hinaplos ko ang tela. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng takot na baka hindi ako bagay sa suot ko. Hindi dahil mahal ang damit, kundi dahil alam kong ang halaga ko ay hindi na nakadepende sa tela, kundi sa babaeng nagsusuot nito. "Mama, you look like a princess," sigaw ni Leo, na tumatakbo palapit sa akin suot ang kanyang maliit na barong Tagalog. Lumuhod ako at inayos ang kwelyo niya. "And you look like a prince, anak. Are you ready?" "Yes, Mama. I'm ready to clap very loud." Ang gabing ito ay ang Gawad Tanglaw ng Pag-asa. Isang prestihiyosong pagtitipon na kumikilala sa mga kababaihang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang komunidad. Ang aking munting proyekto, ang Balikloob, ay napili bilang isa sa mga tatanggap ng parangal. Kasama namin si Aling Nenita na halos hindi makapaniwala na nasa loob siya ng Grand Ballroom, Manila Hotel. Panay ang paypay niya sa sarili, kahit malamig naman ang aircon. "Dara, sigurado ka bang pwede ako dito? Baka mapagkamalan akong tagahugas ng pinggan." Biro niya. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses, hinawakan ko ang kamay niya. "Kayo ang pamilya ko, Aling Nenita. Kung wala kayo, wala ako rito. Taas noo tayo." Nang pumasok kami sa ballroom, ang liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandelier ay sumalubong sa amin. Ang paligid ay puno ng mga taong kilala sa lipunan. Mga politiko, mga artista, mga negosyante. Dati, ang ganitong tanawin ay magpapalit sa akin. Magpaparamdam na ako'y isang ligaw na damo sa gitna ng mga rosas. Ngunit ngayon, naglakad ako ng tuwid. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng aking mga pinagdaanan. At ang bawat ngiti ko ay totoo. Naupo kami sa round table na nakalaan para sa mga awardees. Sa di kalayuan, napansin ko ang ilang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi mapanghusga, kundi puno ng kuryosidad at paghanga. Ang kwento ng anghel ng palengke ay umabot na sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga pinarangalan. Isang guro na nagturo sa mga batang kalye. Isang doktor na naglingkod sa mga baryo. At nang tawagin ang pangalan ko, ang tibok ng puso ko ay parang tambol. Pero hindi ito tambol ng takot, kundi ng tagumpay. Para sa kanyang advokasya na bigyang lakas ang mga kababaihang nawalan ng boses, tinatawagan namin si Miss Salvadora Daram Montelara. Umakyat ako sa entablado. Ang ilaw ng spotlight ay nakakasilaw. Ngunit sa gitna ng liwanag, nakita ko si Leo na nakatayo sa upuan niya.
pumapalakpak ng buong lakas habang inaalalayan ni Aling Nenita. Hinawakan ko ang tropeyo. Mabigat ito at malamig, pero ang init na naramdaman ko sa aking puso ay walang kapantay. Lumapit ako sa mikropono. Maraming salamat po, panimula ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig sa emosyon, pero malinaw. May isang gabi, hindi pa matagal ang nakalilipas, na inakala kong wala na akong halaga. Sinabihan ako na ang dignidad ko ay may presyo, at ang pagiging ina ko ay isang kahinaan. Tumahimik ang buong ballroom. Walang kalansing ng kubyertos. Lahat ay nakikinig. Pero natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman ng kanyang pamilya o sa apelido ng lalaking pakakasalan niya. Ito ay nasusukat sa kung paano siya bumabangon matapos siyang madapa. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat nanay na naglalaba maghapon para mapag-aral ang anak. Para sa bawat babaeng umiiyak sa gabi pero ngumingiti sa umaga. Para kay Leo, na nagturo sa akin kung paano maging matapang. At para sa aking ina, na nagturo sa akin na ang katahimikan ay maaaring maging pinakamalakas na sandata. Ang palakpakan na sumunod ay nakabibingi. Nakita kong may mga nagpupunas ng luha. Sa pinakadulong bahagi ng ballroom, sa anino kung saan hindi abot ng spotlight, nakatayo ang isang lalaki. Si Leandro. Nakatingin siya kay Dara sa entablado. Napakaganda nito. Napakalayo at napakataas. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang babaeng iniwan niya sa restaurant. Ito ay isang babaeng buo na. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Leandro ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya kayang iligtas si Dara dahil hindi nito kailangan ng tagapagligtas. Siya ang kailangang iligtas ang sarili niya mula sa kasalanan ng kanyang pamilya. Tumalikod si Leandro at tahimik na lumabas ng pinto. Dala ang desisyon na tatapos sa kanyang pagiging sunod-sunuran. Bumaba ako ng entablado, sinalubong ng mahigpit na yakap ni Leo at Aling Nenita. "Ang galing mo, Mama! Ang galing mo!" Paulit-ulit na sabi ni Leo. Akala ko ay tapos na ang gabi. Akala ko ay uuwi na kami dala ang tropeyo at ang magagandang alaala. Ngunit muling nagsalita ang host sa mikropono. "Mga kaibigan, bago tayo magtapos, mayroon tayong isang espesyal na sorpresa. Ang gabing ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng ating pangunahing benefactor. Siya ay isang babaeng matagal nang tumutulong sa likod ng mga tabing, isang haligi ng industriya na piniling manahimik sa loob ng mahabang panahon." Nagtaka ako. Sino kaya ito? Ngayong gabi, pinili niyang lumabas upang personal na ibigay ang isang special grant para sa Balikloob Foundation. Isang grant na magpapalawak ng inyong advokasya sa buong bansa. Nanlaki ang mga mata ko. Buong bansa? Please welcome ang chairman ng Montelara Heritage Group at founder ng Montelara Holdings. Montelara? Ang apelyido ko? Bago pa man maproseso ng utak ko ang sinabi ng host, bumukas ang malalaking pinto sa likod ng entablado. Madam Isabel Montelara. Ang mundo ko ay huminto. Ang palakpakan ng mga tao ay naging isang ugong sa aking pandinig. Tumingin ako sa entablado. At doon, naglalakad palabas mula sa liwanag, ay hindi ang aking inay na nakaduster at puno ng harina. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na Filipiniana. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Wala na ang yuko ng isang magpapandesal. Ito ang tindig ng isang reyna. Tumingin siya sa akin mula sa entablado. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagmamahal, ngunit may halong apoy ng isang hustisyang matagal nang hinihintay. Hindi ako makahinga. Ang hahangin sa loob ng ballroom ay tila naging manipis. Habang nakatitig ako sa babaeng nasa entablado. Si Inay,
ang aking inay na nagmamasa ng harina tuwing madaling araw, ang inay na nagbilang ng barya para sa aking pamasahe ay nakatayo roon bilang isang higante. Magandang gabi! Ang boses ni Isabel ay dumagundong sa speakers, kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Ako si Isabel Montelara. Marahil kilala niyo ako bilang ang founder ng grupong ito, ngunit para sa isang tao sa silid na ito, tumingin siya sa akin at ang kanyang matapang na ekspresyon ay lumambot. Ako ay simpleng iinay lamang. Napasinghap ang buong bulwagan. Ang mga bulungan ay parang alon na gumagapang sa bawat mesa. Sa loob ng maraming taon, pinili kong manahimik. Patuloy niya, naglalakad palapit sa gilid ng entablado. Pinili kong mamuhay ng simple sa Batangas dahil naniniwala ako na ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi sa karakter. Pero may mga tao na inabuso ang katahimikang iyon. May mga tao na inakala na dahil simple ang aming pamumuhay, ay maaari na nilang tapakan ang aming dignidad. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa malaking pinto ng ballroom. Ang mga security guard ay sinusubukang pigilan ang dalawang babaeng nagpupumilit pumasok. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Let us in! Kailangan naming makausap ang chairman. We are the Virels family. Si Corazon at si Marites. Nakasuot sila ng mga damit na gusot. Ang kanilang mga buhok ay magulo. Malayo sa kanilang laging perpektong anyo. Ang desperasyon ay nakaukit sa kanilang mga muka. Nalaman nila na narito ang investor na may hawak ng kanilang kapalaran at sumugod sila upang magmakaawa. Sininyasan ni Isabel ang mga gwardya. Papasukin sila. Tumakbo si Corazon papasok. Hindi tinitingnan ang paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa figura sa entablado. Mr. Chairman, please, we need to talk about... Natigilan siya sa kalagitnaan ng paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makilala niya kung sino ang nakatayo sa ilalim ng spotlight. Isabel? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ang magpapandesal. Welcome, Corazon, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig na yelo. Welcome sa mundo ko, ang mundong sinabi mong hindi kami karapat-dapat. Nalaglag ang panga ni Marites. Namutla siya na parang papel nang mapagtanto niya na ang babaeng nilait niya sa restaurant, ang babaeng tinawag niyang walang pinag-aralan, ay ang may-ari ng kamay na ngayon ay sumasakal sa kanilang kumpanya. Ikaw? Nanginginig na turo ni Corazon. Ikaw ang nasa likod ng Montelara Holdings? Ito ba ay dahil sa hapunan? Dahil lang sa hindi natuloy na kasal? Tumawa ng mahina si Isabel. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo, Corazon. Ang hapunan ay simula lang. Ang ginawa ko ay hindi paghihiganti dahil sa isang insulto. Ito ay hustisya para sa 15 taon ng panloloko. Sa isang kumpas ng kamay ni Isabel, ang malaking screen sa likod niya ay nagbago. Mula sa logo ng awards night, napalitan ito ng mga dokumento, mga bank transfer, mga titulo ng lupa sa Cavite, mga email na nagpapatunay ng suhol. Ipinakikilala ko sa inyo ang aking CEO. Ang nag-ipon ng lahat ng ebidensyang ito. Sabi ni Isabel. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Anton. Maayos na ang kanyang suot na barong, ngunit ang titig niya kay Corazon ay nanatiling matalim. Anton, bulong ni Corazon, umatras siya, halos matumba. Akala ko nasa panig kita. Ginamit mo ako noon para nakawan ang nanay ko, sagot ni Anton sa mikropono. Ngayon, ginamit ko ang tiwala mo para ibalik ang lahat ng ninakaw mo. Ang buong ballroom ay naging saksi sa paghubad sa maskara ng pamilya Vireles. Ang mga taong dati humahanga kay Corazon ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pinakaiingatang yaman,
ay nadurog sa harap ng buong Maynila. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Corazon, lumingon siya sa paligid. Naghahanap ng kakampi. Nakita niya si Leandro na nakatayo malapit sa exit. Leandro! Anak! Do something! Sabihin mo sa kanila na kasinungalingan ito. Lahat ng mata ay lumipat kay Leandro. Ito ang sandali ng kanyang pagpili. Lumapit si Leandro. Hindi sa kanyang ina, kundi kay Anton. May inabot siyang isang itim na folder. Pagkatapos, tumingin siya kay Dara na nasa ibaba ng entablado. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paalam. Ito ang huling ebidensya, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay basag. Ang orihinal na ledger na itinatago ni Mama sa kanyang safe. Patunay ng tax evasion at money laundering. Leandro, tili ni Corazon, isang tunog ng hayop na nasusugatan. Sarili mong ina, tatraydurin mo ako? Humarap si Leandro sa kanya. Pinalaki mo ako sa utang na loob, Ma. Pero ngayong gabi, binabayaran ko na ang utang na iyon gamit ang katotohanan. Ayoko nang maging bahagi ng kasinungalingan mo. Bumagsak si Corazon sa sahig, umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Dumating ang mga pulis, na kanina pa pala naghihintay sa labas, upang imbitahan siya at si Marites para sa isang formal na investigasyon. Habang hinihila sila palabas, nagtama ang paningin namin ni Corazon. Wala na ang mapagmataas na matrona. Ang nakita ko na lang ay isang matandang babae na nilamon ng sarili niyang ambisyon. Hindi ako nakaramdam ng saya. Nakaramdam lang ako ng awa. At pagkatapos ng paglaya, nang mawala na sila at humupa ang gulo, bumaba si Isabel mula sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya na parang humahawi ang dagat. Lumapit siya sa akin. Wala na ang Madam Montelara. Si inay na lang ulit ang nasa harap ko. Dara! Bulong niya, hinawakan ng aking muka gamit ang kanyang mainit na mga palad. Patawarin mo ako kung nilihim ko sa'yo. Gusto kong makita mong kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa bago ko ibigay sa'yo ang mundo. Ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos. Inay, hindi ko kailangan ng mundo. Kayo lang po ni Leo, sapat na. Niyakap niya ako. Isang yakap na kasing init ng kanyang pugon sa Batangas. Kasing tatag ng pader ng aming tahanan. Sumali si Leo sa yakap. At naramdaman ko rin ang kamay ni Kuya Anton sa aking balikat. Sa gitna ng kumikinang na ballroom na paliligiran ng palakpakan at paghanga, natagpuan ko ang aking sarili na buo muli. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay lumaya at ang pamilyang matagal ng watak-watak ay muling nagkabuklod. Tumingin ako sa malayo, kung saan kakalabas lang ni Leandro. Sa loob-loob ko, nagpasalamat ako sa kanya. Dahil sa kanyang pag-alis, natutunan kong hanapin ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig na narinig ko. Mom, at sa huli, ang liwanag ng balikloob ay hindi lamang nagbigay tanglaw kay Dara at Leo, kundi pati na rin sa bawat pusong minsang nadurog, ngunit piniling mabuo muli. Dito nagtatapos ang ating kwento, ngunit ang pag-asa ay mananatiling buhay sa bawat isa sa atin. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, kayo na sumabay sa bawat hikbi at tagumpay, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling pahina. Alam niyo ba, noong isinusulat ko ang eksena sa restaurant, iyong sandaling inilapag ni Corazon ang pera sa mesa, kinailangan ko ring huminto sandali. Napakabigat sa dibdib. Parang
Naramdaman ko ang bawat kirot na naramdaman ni Dara. Isinulat ko ang kwentong ito dahil alam kong marami sa inyo ang katulad niya, mga babaeng tahimik na nagtitiis, mga inang nagiging leon para sa kanilang mga anak, at mga taong patuloy na nagmamahal kahit na ang mundo ay naging malupit. Ang kwentong ito ay alay ko sa inyo. Nais kong ipaalala na ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pag-iyak, kundi ang pagpunas ng luha at muling pagbangon. Tulad ng isang binhi na ibinaon sa lupa, kailangan munang dumaan sa dilim bago sumibol at maging isang matayog na puno. Pero bago tayo magpaalam, may isa akong tanong na gusto kong pag-isipan ninyo. Kung kayo ang nasa katayuan na ni Dara at bumalik si Leandro na talagang nagbago at nagsisi, bibigyan niyo pa ba siya ng pangalawang pagkakataon? O sapat na ang minsang sakit para tuluyan nang isara ang pinto? Gusto kong marinig ang inyong mga sagot. I-comment nyo sa ibaba ang inyong saloobin. At kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag o kurot sa inyong puso, sana ay i-like at i-share ninyo ito para mas marami pa tayong ma-inspire. Hanggang sa muli nating kwentuhan, ito po ang inyong tagapagkwento. Nagpapaalala na piliin lagi ang magmahal, lalo na ang magmahal sa sarili.